Pag-usapan natin si Father Juan Severino Maliari, ang kauna-unahang serial killer na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas at kauna-unahang serial killer na pare sa buong mundo. Sino mag-aakala na sa isang katolikong bansa gaya ng Pilipinas ay may isang paring brutal na pumatay sa mahigit 50 inosenteng tao sa loob ng 10 taon? At dahil sa tindi ng takot na inidulto sa mga tao, ay hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ang kwentong ito at ginawan pa ng pelikula. At bakit hindi siya agad nahuli? At paano na isang lingkod ng Diyos ay naging isang lingkod ng demonyo sa kahindik-hindik na krimen na ito? Isa lang ba itong sakit sa pag-iisip o higit pa sa karaniwan? Kaya tara, alamin natin ang misteryong bumabal sa pagkatao ng unang serial killer ng Pilipinas na si Father Juan Severino Maliari. Walang Diyos sa gabi. Walang Diyos sa gabi. Walang Diyos sa gabi. Wow! Huwag kang papatay. Juan Severino Maliari. Oh, taga-magalang lang pala siya. Unang panood ko pa lang sa trailer nito ay naintriga na ako. So para mas maramdaman ko yung vibes ng kwento nito, ay kailangan kong pumunta sa lugar kung saan nangyari ang lahat ng ito. Buti na lang hindi siya ganun kalayo. Kaya tara, pasyal tayo sa Magalang. Sa paglilibot ko dito sa Magalang, ay hindi mo na talaga iisipin na mayroong ganitong klaseng krimen na naganap sa bahay na to noong 1800s. Pero ngayon, napakasaya na ng vibes dito. At ang mga pagkain dito, it's so kapampangan talaga. Manyaman! Okay, let's start. Nangyari ang lahat ng ito nung under pa tayo ng Spanish government, kung saan may naitalang 57 na seri na pagpatay sa bayan ng Magalang. At parehong Espanyol at mga Pilipino ay natakot sa mga nangyayaring seri na pagpatay noong mga panahon niyon. At sa bawat gabi na naglalakad sila sa bawat kalsada ng Magalang, ay hindi nila maiwasang mangamba para sa kanilang buhay dahil alam nila may umaaligid na serial killer sa bahay nila. At naging palaisipan din sa mga pulis at sa mga mamamayan ng Pampanga kung sino at kung bakit niya ginagawa ang mga karumal-dumal na krimen na ito. At ang matindi pa dito, ay ni isa sa kanila ay walang ideya na ang salarin pala ay walang iba kundi ang kanilang mahal na pura paroko na si Father Maliari. So sino nga ba ang parang ito? Tubong Macabebe, Pampanga, nag-aral ng theology si Father Maliari sa University of Santo Tomas at na-ordain siya bilang pare noong 1809. At nagsilbi din siya bilang assistant priest sa iba't ibang bayan ng Pampanga. At matapos ang ilang taon niyang panilbihan bilang assistant priest, ay nagdesisyon siya na mag-apply bilang isang kura paroko. At sa kanyang pag-apply ay hindi naging madali ang lahat para kay Father Maliari. Dahil sa isang lugar na sakop ng mga Espanyol ay hindi siya nagawang paboran na makapaglingkod bilang isang Pinoy na kura paroko. At sa prosesong ito ay 4 na beses din siya nabigo sa kanyang pag-a-apply. Pero hindi yun naging hadlang para kay Father Maliari dahil nanatili siyang matatag at determinado kahit alam niya napakaliit lang ng tsansa niya para sa isang Pilipino na makakuha ng ganito kataas na posisyon sa simbahan. At dahil sa kanyang determinasyon at pananampalataya ay sa wakas natupad din ang pangarap niya na makuha ang posisyon na kanyang minimiti at bukas palit siyang tinanggap ng mamamayan ng Magalang bilang kanilang kurang paroko ng San Bartolome Parish Church noong 1812. At ito ang simbahan kung saan siya nanilbihan noong mga panahon na yun. Ayon sa record ng simbahan, si Father Maliari ay isa palang napaka-talented na artist at isa sa mga unang Pilipino na natuto ng calligraphy at nagamit niya ang talentong ito para i-disenyo ang kanilang parish annual report o yung tinatawag nilang Planes de Almas. At ang kanyang mga napakagandang likha ay nasa pag-iingat na ng Archdiocese of Manila. At habang tinitingnan ko yung mga design niya ay hindi ko maiwasang humanga dahil napakadetalyado nito at mano-mano niya pa itong ginawa. At wow, on point at napaka-symbolic ng batang anghel at mga floral designs nito. Kaya bilang isang artist, nakakapanghinaya na ang gifted na artist na gaya ni Father Maliari ay merong madilim at nakakakilabot na nakaraan. At ang kamay na binigay sa kanya ng Diyos para lumikha ng mga ganito kagandang sining ay nabahira ng dugo ng 57 inosenteng tao. At sa panilbihan niya bilang kura paroko ay magigising na ang anak ng demonyo na nasa loob ng kanyang pagkatao. Naging maganda ang pamamahala ni Father Maliari bilang kura paroko ng San Bartolome at ang mga mamamayan ng Magalang ay tuwang-tuwa dahil alam nila na nasa mabuti silang kamay at hindi isang Kastila ang mamamahala sa kanilang simbahan. Pero ang sayang na idulot niya ay pansamantala lang dahil dito na magbabagong lahat. Dahil sa hindi inaasahang balita na makakarating kay Father Maliari dahil napag-alaman niya
na ang kanyang ina ay nagkasakit. Kaya agad niya itong pinuntahan para ipagamot. Pero sa hindi malamang dahilan ay hindi matukoy ng mga doktor kung ano ang naging sakit ng kanyang ina. At nagmakaawa si Father Maliari sa mga doktor na gawa nito ng paraan para ito'y gumaling. Pero wala talagang magawa ang mga doktor sa kanilang sitwasyon. At dahil dito ay nabalot ng lungkot at kawalan ng pag-asa si Father Maliari. At wala na siyang ibang magawa kundi magdasal at ipagpasa Diyos ang lahat at asahan na may mangyayaring himala. Pero lumipas ang maraming araw at gabi ng kanyang pagdadasal ay hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam ng kanyang ina. At dahil dito ay mas lalong tumindi ang anxiety na nararamdaman ni Father Maliari. At dahil sa frustration niya ay wala na siyang ibang maisip na parahan kaya napilitan na siya lumapit sa isang albularyo. At kahit taliwas ang ganitong paniniwala sa simbahang Katoliko ay nagbakasakali pa rin siya na ito ang magiging lunas sa malubhang karamdaman ng kanyang ina. At napag-alaman niya na ang kanyang ina ay nakulam. Walang may alam kung ano yung lunas na sinabi sa kanya ng albularyo. Pero sa puntong ito ay dito na magsisimulang lamunin ng kadiliman ang paring minsan naging instrumento ng Diyos para maging liwanag at pag-asa ng bayan na magalang. At dahil sa paniniwalang ito ay naniniwala si Father Maliari na ang tanging paraan lang para gumaling ang kanyang ina ay kailangan niya mag-alay ng isang kaluluwa. At dito na magsisimula ang unang serye ng pagpatay ng unang Pilipino at unang paring serial killer sa kasaysayan na bansa. At sa unang inosenteng buhay na kinitil niya ay napansin niya na hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam ng kanyang ina. At sa tingin niya kaya hindi pa rin gumagaling ang kanyang ina ay dahil hindi sapat ang isang buhay para siya ay gumaling. Kaya ipinagpatuloy niya ang ritual na to hanggang sa makapatay siya ng 57 inosenteng tao sa loob ng 10 taon. At sa serye ng pagpatay nito ay walang naginala or nakaisip na baka si Father Maliari ang mamamatay tao na umaaligid sa kanilang bayan. Nanatiling pala isipan kung sino ang mamamatay tao na ito hanggang sa malaman na nila kung sino siya. Isang araw ay nagkasakit si Father Maliari at dahil masama ang pakiramdam ng kanilang kurang paroko ay kailangan may umalalay muna sa kanya habang siya ay may sakit. At habang inaalalayan siya ng isang pare ay may napansin siyang mga kakaibang bagay sa tinutuluyan ni Father Maliari. And out of curiosity, tinignan niya ito at nagulantang siya sa kanyang mga nakita. Dahil ang mga gamit na nakita niya ay mga murder weapons at mga personal na gamit ng mga biktima ni Father Maliari at hindi makapaniwala ang parang ito sa kanyang mga nakita. Kaya nung nireport niya ito sa mga pulis ay maging sila ay nabigla at hindi makapaniwala at hindi na rin nila alam kung paano nila aaresto ng isang nirespetong leader ng simbahan na gaya ni Father Maliari. Dahil sino ba naman yung mag-aakala o mag-iisip na yung taong pwede gumawa ng karumal-dumal na krimen na ito ay isa palang lingkod ng Diyos. Kaya hindi na nakakapagtaka na nagpatuloy ang krimen na ito sa loob ng 10 taon dahil minsan ay hindi nila inisip na magagawa ito ng isang pari. At matapos nilang arestuin si Father Maliari ay umamin siya sa mga nagawa niyang krimen at sinabi niya na nagawa niya lang ang lahat ng ito dahil sa kagustuhan niya mapagaling ang kanyang ina dahil sa paniniwalang nakulam ito. Pero para sa mga Espanyol ay hindi ito sapat na dahilan para siya ay mapawalang sala. At dahil sa sobrang tindi ng krimen na nagawa ni Father Maliari ay dinala siya sa Maynila at nakulong siya doon ng 14 years bago siya bitayin. Hindi makatao ang mga nagawang krimen ni Father Maliari. Pero may mga napansin ako mga ilang bagay na ipinagkait sa kanya. Gaya ng due process or mas maayos na investigasyon. At dahil sa pagiging bias nila, ay hindi na nila kinonsider na baka may sakit lang sa pag-iisip si Father Maliari. Na kahit noong mga panahon na yon ay meron ng mga mental institution para ipagamot yung mga pasyenteng may gantong kapansanan. Pero imbis na ipagamot siya, ay agad na lang silang nagdesisyon na ikulong siya for 14 years at bitayin. At napansin ko rin na mapanoon hanggang ngayon ay napakatindi pa rin ng paniniwala ng mga ilang Pilipino sa pamahiin at sa mga iba pang supernatural na bagay gaya ng kulam na siyang isa sa mga naka-impluwensya sa pagiging desperado ni Father Maliari para gawin ang mga karumal-dumal na krimen na ito. At dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ina ay willing siyang paniwalaan at gawin ang lahat ng mga posibleng paraan para gumaling ang kanyang ina kahit maging mamamatay tao pa siya. At napakahirap isipin na naging mamamatay tao ang tulad ni Father Maliari na minsan naging inspirasyon dahil sa kanyang pagpupursige para maging isang parish priest at minsan hinangaan dahil sa magandang singing na kanyang likha. Kaya nakakapanghinayang na si Father Maliari ay ang unang Pinoy parish priest na magalang at isa sa mga unang calligrapher ay siya ding naging unang serial killer sa ating bansa at unang paring pinitay bago ang gumbursa at probably baka siya din ang unang serial killer priest na naitala sa kasaysayan ng mundo.